Sa dami ng munisipalidad na meron ng lalawigan ng Quezon, masasabi ko na isa sa mga dapat mong bisitahin ay ang bayan ng Real. Bakit? Dahil mula sa maaliwalas na coastal road na iyong dadaanan, mga tanawin ng kabundukan at kagubatan, asul na karagatang Pasipiko, malinis at malinaw na ilog, at talon na parang obra ng kalikasan. Yan ang mga dahilan kung bakit sa bawat kilometro ng iyong biyahe at gagawing paglalakbay ay sulit na sulit sa ganda ng mga tanawin na meron ng bayan ng Real. Kaya sa videong ito, sama kayong muli sa ating panibagong episode sa ginagawa nating paglalakbay sa probinsya ng Quezon. Magsimula tayong mapamangha sa mga baybaying daan na ating madadaanan. Nakaka-relax yung tunog ng dagat. Pupuntahan din natin ang isa sa mga nakatagong hiyas ng Real, ang Balagbag Waterfalls. Grabe guys, napakaganda pala dito sa Balagbag Waterfalls ng Barangay Malapad, Real, Quezon. Isa pa sa ating bibisitahin ay ang Tulay ng Lubayat, na kung saan ang lugar na ito ay tahimik at payapa na may mga tanawin ng kabundukan at ilog. Napakalinaw ng tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato sa ilalim ng ilog. Hanggang marating natin ang ating huling destinasyon sa probinsya ng Quezon, ang Kamay ni Jesus. Good morning, Real, Quezon. Dito na tayo ulit nakapag-overnight stay pagkatapos ng ating paglalakbay sa Infanta, Quezon. Ito yung bahay na natuluyan natin dito po sa One Bistro Libis. Located po yan dito sa Poblasyon 1 sa Real, Quezon. Ang ganda ng lugar nila dito, ang lawak, ang linis ng kapaligiran, at malaki yung parking nila dito. Ito yung disenyo ng bahay nila sa pinakalabas. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Dito naman sa labas ng bahay na tinuluyan natin, dito nakapark yung motor natin. Yan, tingnan nyo naman kung gaano kaayos at kalinis yung loob. Syempre, air condition. 2 bed na rin ang meron dito sa kwarto na tinuluyan natin. Meron ding electric fan at meron ding TV. Okay din yung CR nila dito, malinis, maayos at malakas ang tubig. Kinausap namin yung may-ari dito at humingi tayo ng discount. Pinagbigyan naman tayo. From 2,000 pesos na room rate ng kwarto nila, binigay na lang sa atin ng 1,500 pesos. So ganun lang din yung gawin ninyo sa mga kapwa ko rider o kahit hindi kayo nakamotor. Kung gusto nyong mag overnight stay dito sa One Bistro Libis, makiusap lang kayo ng maayos sa may-ari. Mabait sila at baka sakali bigyan din kayo ng discount. Okay, tara, simulan na natin ang paglalakbay ulit dito sa probinsya ng Quezon. Let's go! So ito yung pinakapalatandaan na kayo ay papasok na ng Real, Quezon. Dahil itong arko na yan, ito yung pinaka-boundary ng bayan ng Infanta sa kabayan ng Real, Quezon. Time check, 10 AM at papunta na tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon. So yung kahabaan ng kalsada o yung kahabaan ng biyahe na gagawin natin, yung mga tourist spot na pwede nating madaanan ay hihintuan natin, no? So kagaya ngayon, ang plano namin ni Suki na unang pupuntahan na tourist spot, dito po yan sa Real, Quezon. Dahil dadaanan natin to, itong Balagbag Waterfalls. So mula rito ay magbabiyahe pa tayo ng 26 minutes, 17 kilometers at mararating na natin ang Balagbag Waterfalls ng bayan po ng Real, Quezon. Dito sa Real, Quezon, alam niyo na pwedeng pagpilian ng mga beach resort sa gilid lang ng kalsada. At ito ang kalsada ngayon na dinadaanan natin. Ito po yung Fami Real Infanta Road.
Dumadaan na tayo sa Coastal Road. Dito sa kaliwang bahagi natin, dagat na yan ng Real Quezon. Tapos mayroong spot dito na pwede tayong huminto. Meron ako nababasa rito na yan, I love Kapalong. Dito po yan sa Real Quezon. At kung makikita ninyo, may mga humihinto talaga dito para magpa-picture. Dahil yung background sa picture ninyo, dagat ng Real Quezon. Ganda oh. Lapit pa tayo ng konti. Ayun, makikita natin dito yung mga rock formation sa gilid ng kalsada oh. Wow. Dito sa kalsadahan ng Real Quezon, may pagkakahawig siya sa Baler Aurora o some part ng Dingalan. Ganun yung itsura. Dito pa lang sa kalsada, amoy na natin yung sariwang hangin na nanggagaling sa karagatan ng Real Quezon. Kaya ang sarap din mag road trip dito. Tingnan pa natin sa bandang dulo, baka meron tayong madaanan na mas open na kalsada na mas makikita natin yung buong ganda ng karagatan dito. Andito na tayo sa Barangay Kapalong, Real Quezon. Mula po dito, magmomotor pa tayo ng 10 minuto. 6.5 kilometers, mararating natin ang Balagbag Waterfalls. Eto, may open area oh. Wow. Kaso hindi tayo makalapit. Sayang oh. Ginagawa yung kalsada kaya may mga harang. Pero kung makikita mo dito, yung Pacific Ocean, asol na asol ang tubig. Tapos makikita natin yung ganda ng alon ng karagatan na humampas doon sa dalampasigan no? Tingnan nyo naman ang tanawin ng Pacific Ocean. Ganda. Meron tayong kakaliwaan dito. Sabi ng mapa natin. Wow. Look at the view. Ang taas ng bundok, tapos puno ng nyug. Ah, ito. Ito na yung kakaliwaan natin. Yan, tandaan nyo na lang yung mga dinadaanan natin para hindi kayo mahirapang hanapin. Pupuntahan nyo rin ang Balagbag Falls. So mula dito sa nilikuan natin, 5 minuto pa tayong magmumotor. Mararating na natin ang Balagbag Falls. Ang kapal din ng mga punong kahoy sa gilid ng kalsada sa dadaanan natin papuntang Balagbag Waterfalls. Dito pala nakapwesto yung Paninap Beach Camp 1. Tingnoan, Real Quezon. Yung napuntahan natin yung Paninap Beach Camp 2. Marami daw yung Paninap Beach Resort dito sa Real Quezon. Nasa 4 yata o 5, kung di ako nagkakamali. At sabi ng mga nakausap natin, yung Paninap Beach 1 Camp na yan, yan yung pinakamagandang resort ng Paninap dito sa Real Quezon. Coastal Road din pala yung dadaanan natin dito papunta ng Balagbag Waterfalls. Ay, huminto si Suki. Tabi muna tayo. Ito, mas nakalapit tayo sa dagat. Woo! Grabe. Nakaka-relax talagang pagmasdan. Ang ganda ng Pacific Ocean. Dito sa pinakataas ng kalsada, pag tumingin tayo din sa baba, makikita natin yung mga naglalakihang bato, tapos yung hampas ng karagatan no? Ang sarap sa pakiramdam, yung habang nagmomotor ka, dumadaan ka sa karagatan. Nakaka-relax yung tunog ng dagat. Grabe, ang ganda guys oh.
Malapit na tayo dun sa Balagbag Waterfalls. Hanapin na lang natin kung saan yung pinaka jump off. 1 minute na lang, nandun na tayo. Dito meron pang picture, no? Pwede rin kayong huminto rito sa part na to. Ayan, may nakasulat I love Malapad. Tapos yung background sa picture ninyo, itong mga rock formation, tapos karagatan dito sa Real Quezon. Solid guys, oh. Panalo. Ang dami nyo pwedeng hintuan dito sa gilid lang ng kalsada. Road trip nyo pa lang, mag-enjoy na talaga kayo dito. Ayun, eto na. Alright, dito pala nakapwesto sa may kurba. Yan, Balagbag Waterfalls. Located pala siya sa Barangay Malapad. Yung nakita natin kanina na signage doon na mayroong magandang tanawin. Welcome to Balagbag Falls. So dito yung pinaka parking area nila. Alright. So nagbayad tayo dito sa may tindahan ng 80 pesos. Bali kasama na dun yung entrance fee saka yung babayaran sa tourism office. Dito merong nakasulat na I love Balagbag Falls. Pwede kayo magpa-picture dyan. Sa pagpunta po ng Balagbag Waterfalls, hindi na natin kailangan na may kasamang tour guide. Kahit tayo, mapupuntahan daw natin ang Balagbag Waterfalls. At ang sabi, mga nasa more or less 5 minutes lang daw yung lalakarin natin at mararating na natin yung pinaka Balagbag Falls. Maayos din yung lalakaran natin dito. Sementado na, malilim dahil nakabalot yung makakapal na puno dito. Ang tataas. Ngayon ay malapit na mag-alas 12 ng tanghali, pero hindi natin naramdam yung init ng panahon dito sa nilalakaran natin. Kaya magiging presko din yung paglalakad nyo rito, maginhawa. Ang dami nyo makikita na naglalakihang mga bato sa nilalakaran ninyo. Tapos maririnig nyo dito yung lagaslas ng tubig, yung pinakaagos ng tubig doon sa malalaking bato. Available din pala dito ang mga cottages. So kung kasama ninyo ang inyong mga barkada, pamilya, meron kayong pwedeng pwestuhan dito. Pwede kayong tumambay. Dito na rin kayo pwedeng kumain. Konting lakad lang pala, mararating na natin yung Balagbag Waterfalls. Ito ang Balagbag Waterfalls na matatagpuan sa Barangay Malapad. Isa rin ito sa mga maituturing na nakatagong hiyas sa bayan ng Real sa probinsya ng Quezon. Ang talon ng Balagbag ay may 2 layer at may kabuuang taas na 50 metro na napapalibutan ng malalaking bato at matataas na puno. Ang mababang layer ng talon ay may ilalim na 8 hanggang 10 talampakan na kung saan dito ang magandang spot para lumangoy at tumalon sa sariwa at malamig na tubig ng talon. Yan ang Balagbag Waterfalls. Tingnan nyo naman kung gaano kataas. Mula doon, no? Hanggang dito. Makikita natin yung bagsak ng tubig at nakaka-relax yung tunog ng waterfalls na to, no? At ito naman yung pinaka-lagoon na pwede nating paliguan dito. Dahil kasalukuyan may naliligo. Ayan. May mga nauna sa ating bumibisita rito. Ang sarap pagmasdan ng Balagbag Waterfalls dahil nakikita natin dito yung kombinasyon ng mga tataasan na puno, berdeng berde. Samahan mo pa ng matayog na waterfalls ng Balagbag. Oh. Nakikita ko rin na malinis yung tubig, malinaw. Kaya okay na okay maligo dito sa Balagbag Waterfalls. Sinubukan naming puntahan ang mataas na bahagi ng talon. Kailangan nating dumaan sa mga bato para makatawid sa kabila. Dito ay may hagdan para makaakyat tayo at mas makalapit sa talon ng Balagbag. Sa pinakataas ay bubungad sa inyo ang mataas at malakas na bagsak ng tubig
na nagmumula sa ilog at kabundukan. Okay, narating na natin yung pinakataas nitong Balagbag Waterfalls. Pagmasdan nyo guys kung gaano kaganda ang talon na to. Kanina, nung tayo ay nasa baba, nakikita natin itong pinakataas. Kung kayo ay lalapit, grabe, mas nakakadula. Ang Balagbag Waterfalls, may pagkakahawig siya sa Aliw Falls ng Luciana, Laguna. Ito naman yung pinaka lagoon na pwede ninyong paliguan. And then pwede kayo lumapit doon sa pinaka bagsak ng tubig. Pwede kayo maupo doon habang naliligo. Refreshing yung lugar na ito guys. Napakaganda. Sana mapuntahan nyo rin. Ang napakagandang tanawin dito. Malamig na hangin at tunog ng bagsak ng tubig. Yung pakiramdam ba na para kang nasa isang nakatagong paraiso. Alright, napuntahan na natin ang Balagbag Waterfalls dito po sa Real, Quezon. So yung susunod na destinasyon na pupuntahan natin, meron daw rito isang tulay na marami ding humihinto doon at maraming bumibisita. Yun yung ating susunod na destinasyon dito po sa ginagawa nating paglalakbay sa Quezon. Okay, let's go! Dito sa Real, Quezon, napansin ko lang na yung karagatan nila more on mabato talaga. Kahit yung mga beach resort na nakikita natin dito na dinadaanan, kaya pangkaraniwan makikita mo rito sa Real, Quezon, yung mga beach resort nila meron ng swimming pool. Itong tulay na pupuntahan natin, isa rin ito sa mga sikat na pinupuntahan o hinihintuan ng mga nakakapasyal dito. Huminto si Suki, mukhang malapit na yata. Ayun, ito yung nakita natin sa Facebook. Lubayat Bridge pala yung pangalan niya. Wow, grabe guys, ang ganda ng tubig. Ang linaw. Ito ang Lubayat Bridge, isa rin sa mga iconic na spot sa bayan ng Real sa Quezon, na madalas binibisita ng mga motoristang dumaraan sa Lubayat Road. Ang tulay ay may magandang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa paligid na nagbibigay ng refreshing at scenic view, lalo na sa mga nagmomotor at mahilig mag-road trip. Dito ay may nakakabighaning ilog na dumadaloy sa ilalim ng tulay. At makikita na rin dito ang ilog na kumukonekta na sa karagatan ng Real, Quezon. May pagka-turquoise din yung kulay ng tubig dito. Tapos makikita natin doon sa bandang dulo yung agos ng tubig. At meron ding mga cottages dito sa right side. So may mga time siguro, especially Saturday, Sunday, na marami din na mga bumibisita rito para maligo. Kaya ngayon alam ko na kung bakit marami talagang humihinto sa tulay na to. Dahil bukod sa napakagandang kulay ng ilog, ay yung mga nakapalibot na kabundukan ng Sierra Madre na may makapal na puno yung makikita nyo rito. Dito sa kanan at dito rin sa kaliwa. Ang ganda ng view. Okay dito guys, kapag napasyal din kayo
nagawi kayo sa lugar na to, hinto kayo dito sa tulay at magpa-picture kayo. Pwede rin kayong maligo rito kung gusto ninyo. Para sa mga motorista at nature lovers na napapadaan sa Lubayat Bridge, ito ay isang magandang spot para magpahinga, mag-photo op at damhin ng tahimik na paligid. Try nating bumaba dito sa may pinaka campsite o yung cottages na nakita natin. Meron palang resort dito. Ang pangalan ay Shuya Riverside Resort. Subukan natin kung pwede tayong pumasok rito. Kahit sightseeing lang tayo. Ito yung mga cottages na nakikita natin kanina dun sa pinakataas. Wow, ang ganda pala dito sa baba. Sa ibaba ng tulay ay may isang simpleng resort na matatagpuan. At dahil nasa tabi ito ng ilog, may mga natural na pulang resort na kung saan maaaring mag-swimming at mag-relax sa malinis at malinaw na tubig na direktang nagmumula sa kabundukan. Andito na tayo sa pinakababa nung nakikita natin na mayroong mga cottages. Ito pala yung Shuya Riverside Resort. Dito po yan sa Real Quezon. At tapatan natin ngayon na walang masyadong bisita. Ilan lang din yung mga nakikita ko naliligo dito. Meron tayong lalakaran dito na mabato para mas makalapit tayo doon sa ilog. Napakalinaw ng tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato sa ilalim ng ilog. At kung hawakan natin yung tubig, hindi siya ganon kalamig, kaya masarap maligo dito. Kaya po kung kayo ay pupunta rin dito sa tulay at gusto nyong maligo dito sa ilog, pwede kayong bumaba dito sa Riverside Resort. 50 pesos lang po yung entrance fee na babayaran ninyo. At pwede na kayong magtampisaw sa napakagandang ilog dito po sa Real Quezon. Puntahan nyo to guys. Napuntahan na natin yung tulay sa yung ilog. Ngayon, ang susunod nating destinasyon, papunta naman kami ni Suki sa Lokban, Quezon. Pupuntahan natin yung Kamay ni Jesus. Medyo may kalayuan yung magiging biyahe natin na to. Siguro baka mga nasa kulang 2 oras yung gagawin namin na pagmumotor hanggang mapuntahan natin yung susunod natin na destinasyon. Yung kalsada pala na dadaanan nyo dito papunta ng Lokban, Quezon, unlimited din yung mga kurbadahan. Ito yung kasalukuyan na dinadaanan natin. Tapos makapal din yung mga punong kahoy sa bawat gilid ng kalsada. Kita nyo naman kung gaano kapresko, kung gaano kasarap yung simoy ng hangin na nalalanghap natin na pumapasok sa helmet, no, pag nandito na kayo. Talagang dito sa Quezon, road trip pa lang, mag-e-enjoy na kayo. Bukod sa magaganda yung mga kalsada nila, talagang bawing-bawi kayo sa mga tanawin habang kayo ay nasa biyahe. At nagpatuloy ang ating pagbaybay sa tila ba walang katapusang liku-likong kalsada na bahagi pa rin ng bayan ng Real Quezon. Inabutan na rin tayo ng malakas na buhos ng ulan. Ayan na, lumakas na naman yung ulan. At dahil nga tayo ay dumadaan sa kalsadahan ng mga kabundukan, pangkaraniwan na natin itong nararanasan, ano? Nakaramdam na rin tayo ng gutom sa biyahe, kaya naghanap na kami ng pwedeng makainan dito sa ruta ng ating dinadaanan. Meron kaming nadaanan dito na karenderya habang binabaybay natin ang kahabaan ng kalsada papunta po ng Lokban. So ang ganda sa lugar na to, pagka kumain kayo, may overlooking dito sa baba. Makikita natin maraming mga puno ng niyog. Ayan guys, oh. Oh, diba? Solid.
luntian din at tanawin yung makikita natin dito habang tayo ay kumakain. So kasama yan sa mga ginagawa natin na pagmamotor, yung pagbabahagi sa inyo ng mga lugar na ating kinakainan, pati yung mga pagkain na ating kinakain. So pagkain nitong nilagang kalabaw. Nakabalot sa plastic yung kanin nila. Ang sarap ng nilagang kalabaw dito sa Real Quezon, guys. Sana matikman nyo din to pagka napasyal kayo dito sa Real Quezon. Sabaw pa lang, ulam na. Ito yung karne ng kalabaw, oh. Sarap. Alright, tapos na tayong kumain. Nakatikim tayo ulit ng nilagang kalabaw. At dito pa sa Real Quezon. Ang sarap ng nilagang kalabaw nila dito. Sana matikman nyo din kapag napasyal kayo dito sa Real Quezon. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Mga nasa kulang 2 oras pa mula rito hanggang sa Kamay ni Jesus. Mahaba-haba pa to. Baka makarating tayo doon ng mga 5 PM na siguro. Kaya may nakasulat, welcome Laguna. Alright, probinsya na tayo ng Laguna ulit. Alright, pagkatapos nating daanan ang Real Quezon, andito na tayo ngayon sa probinsya naman ng Laguna, dito po sa bayan ng Siniloan. Grabe yung mga twisties na dinahanan natin doon sa Real Quezon, unlimited. At kahit dito sa bayan po ng Siniloan, Laguna, walang katapusan din yung mga kurbadang kalsada na dadaanan nyo dito. Which is, yung mga ganitong disenyo ng kalsada, pangkaraniwan na nga. Dahil nga, kabundukan yung dinadaanan natin, Mountain Pass. Bali, 2 bahay na yung dinadaanan natin ngayon sa probinsya ng Laguna. Yung una, Siniluan, tapos ito na nga yung Fami, Laguna. Sa ruta na ating dinadaanan patungo sa Lokban, Quezon, ay dadaan din pala tayo sa mga ilang bayan ng probinsya ng Laguna bago natin marating ulit ang probinsya naman ng Quezon. Nakadaan na tayo ng Pakin, Laguna. Ito naman ngayon yung dinadaanan natin, Paete. Sunod-sunod na to, dadaan tayo ng Lumban, tapos Cabinti. Okay guys, dito na tayo sa Lumban, Laguna. Time check 4:30 PM. 58 minutes pa yung biyahe natin. Bali, nasa 39 kilometers papuntang Lokban, Quezon. Narating na rin natin ang bayan ng Pagsanhan, Laguna. Nadaanan din natin ang magandang kalsadahan ng bayan ng Cabinti. Pagkatapos ng Cabinti, dito naman tayo dumadaan sa bayan ng Luisiana. Andito na tayo sa bayan naman ng Luisiana, Laguna. Ayan, tingnan nyo, oh. Ito yung waterfalls na sikat dito, Hulugan Falls. Yan guys. Magbumotor pa tayo ng 29 minutes para marating ang Kamay ni Jesus ng Lokban, Quezon. At makalipas ang ilang oras na pagmumotor, sa wakas, nakarating ulit tayo sa probinsya ng Quezon. At dito, sa bayan ng Lokban. Yun, ito na, Lokban, Quezon. Alright, welcome to Lokban, Quezon. Narating din natin ang Lokban, Quezon guys. Time check 5:14 PM. 14 minutes na lang. Ando na tayo sa Kamay ni Jesus. Grabe, ang layo pala mula doon sa Real Quezon, ano? Tapos dadaan pa kayo sa ilan sa mga bayan ng probinsya ng Laguna bago nyo marating ang Lokban, Quezon. Mahaba-habang biyahe din.
Ngayon, nagbabalik ulit tayo sa probinsya ng Quezon. Alright, let's go! Meron palang part ng kalsada dito sa Lucban, Quezon na hindi maganda. Sira-sira na yung mga asfalto. Kaya guys, ingat kayo kapag nandito na kayo sa part na to. Oop, yeah. Grabe yung kalsada pala dito. Anog yung buong katawan natin eh. Sana maayos to kasi ganda ng lugar nila oh. Luntian ninyong tanawin na makikita mo dito. Mga nagtatayugan na puno ng nyug. Doon sa may pinakabungad, pagpasok nyo ng arko ng Lucban, Quezon, hindi ganun kaganda yung kalsada pero meron ding maayos. Sana sa mga susunod na taon maging maayos yung kalsada ron dahil ang ganda ng lugar na to. Okay, 1 minute na lang, nandun na tayo sa Kamay ni Jesus. Meron tayong kakaliwaan dito. Inabot na tayo ng halos 5:30 bago natin narating. Yan, kaliwa tayo dito. Welcome pilgrims to Kamay ni Jesus. Alright. Take the next right, then turn right. Ito pala yun. Next right, then you will arrive at your destination. Pwede pa kaya tayong makakyat kahit ganitong oras na tayo nakarating. Ginawa talaga namin lahat ng makakaya namin para marating lang to ngayon. Kailangan natin na mag-trek papunta doon para mapuntahan yung Kamay ni Jesus. Narating na nga natin ang Kamay ni Jesus dito sa bayan ng Lucban, sa Quezon. Isa ito sa mga tanyag na pilgrimage site at healing shrine na matatagpuan sa ating bansa at nagiging sentro ng pananampalataya at debosyon ng maraming Katoliko, lalo na tuwing mahal na araw. Ang dambuhalang rebulto ni Jesus na nasa tuktok ng burol ay halos 50 talampakan ng taas. Upang makarating dito, kailangan umakyat ng humigit kumulang 300 na baitang. Ito ay sumisimbolo ng pagsusumikap ng mga deboto patungo sa kanilang pananampalataya at panalangin. Habang ikaw ay umaakyat sa hagdan, matatagpuan mo ang mga life-size Station of the Cross na nagpapakita ng mga tagpo sa buhay at sakripisyo ni Kristo. Madilim na tayong nakarating dito. So sa kasamaang palad, hindi tayo nakaakyat para makalapit tayo doon sa mismong pinakarebulto, doon sa tuktok ng bundok, dahil sarado na dito at wala na rin nagbabantay. So ang ginawa na lang namin, nagpalipad na lang tayo ng drone para lang maipakita sa inyo itong Kamay ni Jesus na pwede nyo rin pasyalan kung kayo po ay pupunta rin dito sa probinsya ng Quezon. Pagbalik natin ng Lucban, susubukan nating mag-trek dito kung makakarating tayo ng maaga para maipakita ko din sa inyo kung ano yung mga pwede nating ma-experience kapag tayo ay aakyat sa pinaka-tuktok nitong Kamay ni Jesus dito po sa Lucban, Quezon. Okay, so ngayon, ang gagawin namin ni Suki, dediretso na kami ng Pagbilao, Quezon dahil doon talaga yung ating pinaka-endpoint ng magiging biyahe natin na to. Dahil kinabukasan naman, lilibutin naman namin ang ganda ng Pagbilao, Quezon. So abangan nyo po yan sa susunod natin na episode. Kita-kits po tayo. On the way na kami ngayon ni Suki para puntahan naman ang bayan po ng Pagbilao, Quezon. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa vlog na to. Sobrang ganda ng mga napuntahan nating spot sa Infanta, sa Real Quezon. At sana maipakita ko din sa inyo ang ganda ng Pagbilao, Quezon sa ating susunod na episode. Salamat po. So ito yung pinaka cave na makikita nyo rito. Tingnan nyo naman kung gaano kapulbos ang buhangin dito. Tingnan nyo guys, meron tayong nakita na starfish dito sa Bilaran Sandbar.